Tingin mo? Tingin ko sobrang tagal na to. Come on, pumili ka na! Introducing new Head & Shoulders Apple Fresh. It removes dandruff up to 100% and gives you long-lasting fragrance. Tingin mo? Isa pa nga. Try it. P&G. Nagbabalik ang unang balita, isang iniinalang hold-upper ang patay matapos barilin ng gwardya ng isang internet casino sa Pasig. Isang empleyado ng casino ang nasawi matapos tamaan ng bala mula sa baril ng suspect. May live report si Jay Sabale. Jay? Rhea, patay ang isang iniinalang hold-upper matapos itong mabaril ng gwardya ng isang internet casino sa panulukan ng Meralco Avenue at Julia Vargas Avenue. Sa kawang ito ng CCTV camera ng kasino sa panulukan ng Meralco Avenue at Julia Vargas sa Pasig, normal pa ang operasyon ng kanilang establishmento. Ngunit mag-aalas 2 na madaling araw, bigla na lamang pumasok isang lalaki na armado ng .38 caliber. Labas niya ulit. Pag nakaano na yung baril niya, nakatutok na sa akin. Sinabi niya hold up. Ngayon, ako naman nakaangat na rin ang baril. Pumutin ako. Buti yung nakalabit niya, hindi mo na pumutok. Ngayon, pangalaw, pumutok na tinamaan yung J na. Nakipagbuno si umipig sa lalaki. Maya-maya lang, bumagsak ang sospek. Halos kasabay ng gaming assistant na si Jamie Yunon na tinamaan ng bala ng baril ng sospek. Sinubukan pang tumayo ni Yunon, ngunit di na nito nakayanan. Agad dinala sa ospital sa The Medical City si Yunon, nakalaunay binawian din ng buhay. Ang hold-upper naman. Inabutan namin tong nakahiga na dyan, negative breathing na tsaka negative pulse. Inaalam pa ng Pasig Police ang pagkakakilanlan ng hold-upper. Na-recover naman dito ang isang kalibre 38 na baril. So sa mga may nais pang gumawa ng ganitong krimen ay dapat mag-isip-isip sila ng 1,000 times bago sila gumawa dito sa Pasig. At patuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente kung saan pagbabasihan nga nila ang kuha ng CCTV ng naturang establishmento. Rhea? Maraming salamat, Jay Sabale. AUV at dolly truck nagbanggaan sa southbound lane ng EDSA Ayala. Narito ang report ni Maria Bulaklak Ausente. Halos hindi na mapakinabangan ang AUV na ito ng aming datnan alas 3 ng madaling araw sa EDSA Ayala southbound. Wasak na wasak kasi ang unahang bumper nito matapos umanong banggain ang dolly truck na ito. Ayon pa sa driver ng AUV na si Archie Huevos, mabagal lang ang takbo niya kaya ikinagulat niya ang biglaan umanong pagbangga ng dolly sa kanyang sasakyan. Alam naman nila kung paano nila ako binangga eh. Pumasok sila sa lane ko. Dito ako sa 20 nga lang yung takbo, dandahan eh. Kung kailan ako dandahan, sa kailan binangga eh. Pero ayon sa isa sa mga driver ng dolly, imposibleng sila pa ang bumangga sa AUV, base na rin sa tama ng sasakyan. Bukod sa mabilis daw ang takbo na nakabuntot na AUV, duda ang mga ito kung nasa tamang disposisyon si Huevos. Mabilis po ang takbo niya. Nakasunod po siya sa akin. Lasing po eh. Kaya hindi ko rin napansin, nagulat na lang ako, bigla naman bumangga eh. Itinanggi naman ito ang akusasyon pero maging ang mga enforcer na unang rumisponde sa aksidente, naniniwalang kung hindi man nakatulog ay lasing umano ang driver. Kung matino siya, dapat hindi siya magsabi na galing daw sa Baclaran, pauwi ng dito sa southbound to eh. Kung galing sa Baclaran, dapat papunta sa north. Opo, lasing po siya. Naamoy po namin. Kasi paulit-ulit siya magsalita sa amin eh, harap-harapan. May emergency rescuer din na dumating upang gamutin ang ilang gasgas ni Huevos pero tumanggi ito. At kahit hinahatak ng MMDA tow truck ang sira-sira niyang sasakyan, tila komportable pa itong pumwesto sa driver's seat na parang walang nangyari. Pag-uusapan na lang daw kung paano babayaran ang sira sa kanyang sasakyan. Kaagad namang naiayos ang daloy ng trapiko na pansamantalang naantala dahil sa aksidente. Ito ang unang balita mula sa Makati, Maria Bulaklak Ausente reporting. Dinagsa ang media workout ni pambansang kamao Manny Pacquiao sa Wildcard Gym. Naging abala rin sa pag-eehersisyo ang kanyang misis na si Jenky at kanilang mga anak. Narito ang report.
Di man nasabayan ng asawa sa pag-jogging nito sa Griffith Park sa Los Angeles, pursigido pa rin inakyat ni Jinky Pacquiao ang matarik na daan para mag-exercise. Bukod kay Jinky, nag-alapakman din ng mga anak niyang sina Michael at Jimwell. I need exercise also. Kasi matagal na ako hindi nag-exercise. Hindi pa nga napagod ang dalawa dahil sanay na raw sila sa ganitong ehersisyo. Because we usually run like 4 laps in our track in school every PE. 1 mile. Nasa dugo na nga raw nila ang sports. Pero di tulad ng kanilang daddy Pacman, di raw boxing ang kanilang hilig, kundi basketball. 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 Why basketball? Because it's awesome. Yeah. Ang ama nilang si Pacman, naging busy naman sa pagpapa-unlock sa media. Ngayong araw, naganap ang media workout dito sa Wildcard Gym, Los Angeles, California. At napakaraming mga media ang dumalo dito sa Wildcard Gym. At talaga namang katakot-takot na interview, katanong-tanong ang inabot ko today. Almost 2 hours ako nakatayo. Tatanungin lang natin yung ibang mga pumunta rito. Kung ano ba talagang pinunta nila ito. Mag-picture lang ba sa akin o makita kung anong kondisyon ko ngayon, kumustahin. Magtatanong tayo ng isang tao rito. Okay. Andy. Andy, yes. Bakit kayo narito? Bakit kayo narito? Para makita ang galing mo at ang practice mo at ang ano mo sa Diyos. Ayan, yung concern nila, kung yung training ko, yung condition ko, okay ba for this next fight? Kaya naman, lagi kong sinasabi sa inyo na ang training ko ay napakaganda at this time, no distraction. I'm very 100% focused to the fight. Veterano nga maituturing si Pacman pagdating sa pakikihalubilo sa media. Pero nang makaharap nito ang reporter ng Black Belt TV at dating Playboy playmate na si Jacqueline Sweetberg, tila biglang umurong ang dila ni Pacquiao at naging mahiyain. Sa TV na, no? Okay. God bless you. ay, nakalagay sa 2 Timothy 2 verse 2 nito. Flee from evil desires. Bakit? Pag-iitig nyo ka lang Aminado si Pacman na malaki ang nakasalalay sa laban nito sa June 9 kontra kay Timothy Bradley. Kaya naman di basta-bastang training at paghahanda ang kanyang ginawa. At para sa mga naghahanap ng isang umaatikabong bakbakan, tiyak raw na hindi sila bibiguin ni Pacman. Para sa unang balita, Mark Zambrano reporting. 49 fans ang sugatan sa free concert ni Justin Bieber sa Oslo, Norway. Sa kabila kasi ng dami ng mga pulis at security personnel na dineploy para tiyakin ang peace and order sa concert, hindi na iwasang magkagulo ang dumagsang fans ng Team Heartthrob. Minor injuries lang naman daw ang nasustain ng 49 na talaga naman tagahanga niya. Kabilang na ang 14 na isinugod sa pagamutan para sa paunang lunas. Gusto namang paimbestigahan ng mayor ang insidente para malaman kung bakit nagkaroon ng sugatan sa concert. Nasa Oslo si Justin para sa kanyang kick-off ng kanyang European tour na nagpo-promote sa kanyang bagong album na Believe. Samantala, mga tagahanga at ilang aktivista dagsa sa concert ni Madonna sa Israel. Walang pagod na pumila ang fans sa launching concert ng Queen of Pop para sa kanyang international tour na MDNA. Pinopromote nito ang bagong album ni Madonna na may kaparehong pangalan. Namigay rin daw ng daan-daang tickets si Madonna sa Israeli at Palestinian peace activists dahil na rin daw isinusulong ng Queen of Pop ang kapayapaan sa pagitan ng dalawang lahi. Tinatayang nasa 35,000 tickets ang naibenta para sa concert na first global concert series ni Madonna mula noong 2009. Don't go away, magbabalik pa ang unang chika, maya-maya lang. At ang hirit namin mamaya, hinihinalang akyat bahay. Arestado sa Caloocan. Traffic enforcer patay sa pamamaril sa Ramon Isabela. Abangan niya na iba pa sa unang balita mamaya. Nako Mar, sa Lunes, pasokan na naman. Kaya ngayon dadagsa mga nagbabalik na estudyante.